Naniniwala ang isa sa mga major venture capitalist companies sa Asia at ilang business groups na malaking ginhawa ang ginawang pagsuspinde ng pamahalaan sa Letter of Audit o LOA operations nito. Isa raw ito sa mga nakikitang hakbang para maging mas attractive ang bansa sa venture capital. Narito ang agenda report ni Paolo Barcelon. Tila malaking ginhawa umano para sa startups ang isinagawang pagpapatigil ng Department of Finance sa field audits ng BIR. Ayon kay Gobi Partners partner Carlo Delantar, nakakadisrupt kasi ang mga ito sa operasyon ng mga startup company at nakakabawas ito sa resources nila. Apektado raw lalo na ang mga small and medium startup na papasok pa lang sa isang corporate environment kung saan malaki kadalasan ang sinisingil na buwis. Much needed relief, and we hope that it stays there for good. The reason being is any startups or any business in general has to be law-abiding. We report, we have BIR EFPS, we have quarterly payments and all that. The question now is the system up to date to the modern world, especially when it comes to this? Suportado rin ng Makati Business Club at ng Federation of Philippine Industries ang pasya ng gobyerno na suspindihin ang lahat ng field audits ng BIR. Sinabi ng MBC na tinutugunan ng hakbang na ito ang matagal ng pag-aalala na ang Letters of Authority o LOA at Mission Orders o MO ay ginagamit umano para hut-hutan ng mga lehitimong taxpayer. Ayon din kay Federation of Philippine Industries o FPI President Elizabeth Lee, ang makatarungan at transparent na tax system ay makakatulong para mabuksan ang industry potential at makabuo ng matibay na tiwala sa tax systems ng bansa. Ipinatigil ni Finance Secretary Frederick Go at BIR Commissioner Charlito Mendoza ang mga tax audit, kabilang na ang pag-issue ng LOA at MO matapos ang mga reklamo ng umano'y kickback schemes na konektado sa proseso. Ayon naman kay Delantar, masusing minamatyagan ng mga investor at venture capitalist ang sitwasyon sa bansa at iniuugnay ito sa pag-alis ng puhunan sa Indonesia at Vietnam nung may mga panahon din ng gulo bunsod ng politika. So if you look at Indonesia, when the scandals on corruption came in, the next question is how is government tackling specific industries and policies? And one of them was actually startups. So all the deal volume and value from Indonesia steered away from Indonesia towards other countries. Then it hit Vietnam, now in the Philippines. So now capital, there's a lot of capital. It's just sitting, waiting. So now you have politics, now you have AI. Capital is there. So whichever country steers it fastest will get the most capital moving forward. Ayon sa pinakabagong Philippine Startup Ecosystem Report ng Gobi, bagsak ng 32% ang halaga ng startup capital na pumasok sa bansa. At bagsak din ng 54% ang deal volume na pumasok sa Philippine startups ngayong 2025 dahil na rin sa patuloy na alingas-ngas sa politika at pagkalkal na mga insidente ng korupsyon. Ani Gobi, focus raw ngayon ng startup companies ang kumita, operational discipline at sustainable growth. Panawagan nila ngayon sa pamahalaan na palakasin ang laban kontra katiwalian, bigyan ng insentibo o reward ang mga kumpanyang maayos na sumusunod sa sustainability policies at siguruhing maayos ang mga sistema at polisiya ng gobyerno upang muling sumigla ang interes ng mga kapitalista na mamuhunan sa ating bansa. Para sa Agenda, Paolo Barcelon, Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.